po kayo ng boyfriend, tama Yes po? po. Masasabi mo ba, sir, na talagang may relasyon ka dito kay Joseph? Yes po, ma'am. Kasi na rin naman po yung mga nag-chat namin. Ngayon, gusto mong mabawi yung cellphone, tama ba? Anong sinabi ni Joseph sa'yo nung binabawi mo na? Bago daw po makuha yung cellphone, babasagin niya daw niya po muna. Walang hiya ka, huwag ka magpapakita sa akin mamaya. Susuntukin kita kahit matanggal ako dyan. Totoo yun, sir. Kasi yung time na yun, sir, hindi ko matanggap na pinagkalat na niya yung mga conversation na nandun ang picture ng anak ko. Walang relasyon na nangyayari kasi nga ayaw ko po sa kanya lang po yan, masyado po siya nag-a-assume. So kung sinasabi nyo na wala kayong relasyon, ano naman itong mga screenshot kung saan ay nagpapadala ng pera siya sa'yo, nagpapabili ba ng cellphone? Yan, sir, na pagbibigay niya yan, hindi ko yan kagustuhan, sir. Oo, sir, sabi ko, gipit na gipit ako. Umasa na rin naman ako sa kanya kasi wala rin naman talaga ako. Kaya nga sabi ko rin po, ibabalik ko rin naman at babayaran ng mga. Yes. Kaso nga po, marami na po siyang sinabi sa akin na pag hindi ko raw binalik, ipapakulam niya raw ako sa probinsya nila. Usually po, yung nakikita po natin ngayon sa kanilang dalawa is yung tinatawag po nating friends with benefits, di ba? Sa akin lang siguro kay Alvin, no? Alam ko naman na lahat tayo gusto nating maging masaya. Walang pipigil sa'yo maging masaya. Pero sa susunod, kilalanin mo ng mabuti yung tao na iibigin mo. Nireklamo ko po yung aking boyfriend si Jose dahil po sa kanyang mga ginagawa sa akin. Sa 3 buwan po namin na pagsasama, ganun na po yung mga hiningi sa akin. Humingi na po siya ng pera, Gcash po. Tapos hindi lang po yun, pati din po cellphone, humihingi na din po siya sa akin. Napipilitan lang po ako na bilhin yun kasi pinipilit niya po ako at ayaw ko na din po kasi na magkagulo kami dun sa loob ng mall. Sa 3 buwan po namin pagsasama, yun na po yung nahutot niya po sa akin na pera na 13,000 plus na po. Hanggang sa kinakausap ko na siya tungkol dun sa pera, yun na po yung hanggang sa hiniwalayan na po niya ako. Dahil po sa kanya, sa pinagsasabi niya sa akin na pag makita niya ako sa pinasukan ko, susuntukin niya daw po ako at bago daw po niya ibalik yung cellphone na binigay ko sa kanya, babasagin daw niya muna. Para sa'yo, Joseph, na nandito ako ngayon sa Bitag, ang gusto ko lang naman na mangyari, ibalik mo na lang yung dapat mong ibalik sa akin para matapos na din tayo at wala na ding away. Para po sa reklamong ito, makakausap natin ng live yung nagre-reklamo, si Sir Alvin. Dito po siya sa ating studio. Samantala, pinagbigyan din po tayo nung inirereklamo niya. Ang sabi niya po, ito po yung dati niyang partner na si Joseph Rebustillo. Magandang araw din po sa inyo, Sir Joseph. Alvin, magandang umaga ulit sa iyo. Magandang umaga din po. Opo. Nabanggit niyo, nagkaroon po kayo ng boyfriend, tama Yes po? po, ma'am. Ano pong pangalan niya? Joseph Rebustillo po. Si Sir Joseph nga Yes po, yung po. nandito sa ating studio. Saan po kayo nagkakilala ni Sir Joseph? So, bali po nagkakilala po kami yan sa pinasukan po namin, ma'am, na work. Ano pong trabaho niyo? Warehouse po siya na assign. Sa isang warehouse po. Apo. So magkatrabaho po kayo, gano'n na po kayo katagal na magkatrabaho, sir? Ako po kasi magpo-4 months, tapos siya po is bago lang din po yan siya, ma'am. 2 buwan? Opo, mga ganun po. So doon po kayo nagkakilala? Bago pa lang po siya nag-apply is nakaka-chat na po kami yan. Hanggang sa naging na po kami. Nagkamabutihan po Apo. kayo. Masasabi mo ba, sir, na talagang literal na may relasyon ka dito kay Joseph? Yes po, ma'am. Kasi na rin naman po yung mga chat namin, ma'am. May nabanggit ka, Alvin, sa amin na napadalas ang paghingi ng pera. Kwento mo sa amin. Pag wala po siyang pamasahe, sasabihin niya po sa akin na i-cash mo ako, tapos at pangbaon na rin din po sa anak niya sa school. So ito literal na nanghihingi siya o nangungutang? Kasi may iba-ibang yan, pera yan eh. Nanghihingi lang po siya sa Hingi. Gcash po. Okay, ikaw naman, bilang syempre partner mo Apo. siya, nagpapadala ka. Yes po. Magkano tong mga amount na to? Minsan po 400. Sa isang araw lang po yun. Minsan 350, yun lang naman po. Uulitin ko, Alvin, itong mga perang binabanggit mo ay hiningi sa'yo. Hindi to inutang. Hindi naman po, ang sabi lang po niya kasi is babayaran niya din po yun. Wala nga daw po siya, gipit-gaw po siya, yung mga sinasabi niya sa akin. Pero ibabalik na yung pera. Opo, yun naman po yung sabi. Ikaw, inaasahan mo bang maibalik yung pera o binigay mo yun? Kasi tandaan mo, sabi mo, may relationship kayo. So ano ba to, bilang tulong sa kanya o bilang talagang hinihintay mong ibalik sa'yo yung perang to? Hinihintay ko lang po, siya po yung magkusa na magbigay na lang po. Pero bukod kasi dun sa problema mo sa relationship mo sa partner mo na to, may hinahabol kang bagay. Ano tong binigay mong bagay sa kanya na gusto mo nang kunin ngayon? Yung cellphone po na yan is hindi ko po talaga yan gustong bilhin, cellphone na po yan. Bali po kasi galing na po kami ng mall, tapos
parang pinipilit niya po ako na bilhin na po yung cellphone na yan. Pero po para po sa akin, ayaw ko po talaga kasi po yung pera na yun is 6,000 is parang pang-budget na lang namin sa pamasahe. Napipilitan na lang po ako na bilhin ko na lang yung cellphone na yun para wala na pong gulo. Pero may pagbabanta ba sa'yo na ginawa para ibayad mo yung isang bagay, yung pera? Kasi yung iniisip ko lang dito, baka naman mamaya ay yun ang sa tingin mo dun sa nangyari. Pero baka yung intention lang naman niya ay gusto lang yun at hinihikayat ka. Pero pwede ka pa rin tumanggi. At baka naman ang nangyari ay nadala ka dun sa kanyang mga sinasabi, wala naman siyang pagbabantang ginawa, then I don't see anything na posible masabi na sa pilitan. Mabuti sana kung sinabi niya, suntukin kita kung hindi mo binili yung cellphone yan, or may gagawin ako sa'yo kapag hindi mo binili yung cellphone yan. Parang sabihin na natin sa sitwasyon ng mga bata, gusto ipilit ng kanilang magulang na bilan sila ng isang bagay. Parang ganun. On this part, it's more of words ang ginagamit pang pressure. So ngayon, gusto mong mabawi yung cellphone, tama ba? Opo, yun lang naman po yung gusto kong sa kanya. Sinabi mo na ba kay Joseph yun? Opo, sinabi ko na po sa Anong kanya. sinabi ni Joseph sa'yo nung binabawi mo na? Yun po yung sabi niya, bago daw po makuha yung cellphone, babasagin niya daw niya po muna. Sinabi to ng personal sa'yo, Sa chinat? chat po. Okay, meron ba tayong nun? Kumbaga, May meron ba tayong conversation. screenshot ng conversation na yun? Opo, nandun. Ano yung literal na pagkakasabi ni Joseph? Walang hiya ka, huwag ka magpapakita sa akin mamaya, susuntukin kita kahit matanggal ako dyan. And then may sinabi, nasa akin ang resibo, wala ako pa. So more of nagkakainitan. So talagang sinabi niyo yun through chat. Tama ba? Yes po. Sir Carl, sinubukan nating tawagan yung company nila Alvin, although wala silang kinalaman sa relationship ng dalawang taong ito, Yes, tama. baka makatulong sila, Sir Carl, sa atin. So mas maganda siguro makausap natin ngayon ng HR, itong si Miss Laura. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Yes po, sir. Magandang umaga po. So yung concern lang namin, ma'am, totoo po ba na meron silang relasyon? Ano pong panig ninyo dyan? Actually, sir, si Ribostilio, na-deploy ko po yan siya last January 9 pa. And then ito naman si Alvin Llaneta, mas nauna po yan siya na-deploy dito sa company po namin. And then nalaman ko na lang din na yun yung sabi ni Alvin na may relationship daw sila. Kumbaga nag-support din ako sa kanya kung saan siya masaya, gano'n. Hindi ko sure kung talagang meron sila. Since sila lang naman talaga yung totoo nakakaalam for that relationship. Na banta na mag-suicide siya kung maghiwalay daw sila. So, sabi ko pag-usapan niyo. So, that time nag-inform na si, na daw siya, natakot naman si Ribostilio. So, I told Ribostilio na pakisamahan mo na lang siya kasi nasa konsensya din natin kung gagawin niya yon, di ba? So, as a person, parang ang pangit naman na ikaw yung magiging dahilan ng pagkawala ng tao. So yun, pinag-advisean ko siya na pakisamahan mo, pero kailangan may limitation ka para sa kanya. Kasi syempre magkasama sila. Ito si Llaneta, parang sobrang seloso. Kahit sinong taong pupunta kayo or makausap kay Ribostilio, pinagsiselosa niya. And then yung OIC namin is nagreklamo na din, gawa ng may time na nag-aaway sila sa loob ng container. Which is hindi naman talaga pwedeng apektuhan yung Sige trabaho. po, ma'am. I think nakuha ko yung context from mismong dun sa trabaho. Ay mukhang nagkakaroon ng problema na itong dalawang panig. Nakuha naman na namin on that end, yung side ng mismong kumpanya na nadadamay po talaga ang trabaho Yes dito po. sa relasyon ng dalawa. Naapektuhan talaga, sir, sobra. Pero siguro, ma'am, no, stay on the line muna. Kakausapin din namin itong si Joseph kasi mahaba naging usap-usapan ngayon. Gusto lang ko lang din makuha ang panig niya. So, Joseph, anong panig mo dito? Gusto ko sana, sir, na para ang ano ko dyan, para yung tanong ni ma'am kanina, parang gusto kong umpisahan about sa pera at cellphone. Totoo yun, sir. Sinabi ko na, bago ko ibalik sa'yo ang cellphone, babasagin ko muna doon. Kasi yung time na yun, sir, hindi ko matanggap na pinagkalat na niya yung mga conversation na nandun ang picture ng anak ko. Kahit sino siya sa mga friend ko sa Facebook. Sabi ko, bakit nagsisend ka ng mga ganyan? Tumawag si Ma'am Jen sa akin kahapon. Ang sabi daw niya, 3 months na kami may relasyon. Nagulat ako kay Ma'am Jen sa sinabi niya. Sabi ko, Ma'am, wala pa ho akong 1 buwan sa company. Ma'am, na-deploy ako December 9, nag-1 buwan ako ng January 9. Paano sasabihin niya na 3 months na kami? Pero totoo po,
Walang relasyon na nangyayari kasi nga ayaw ko po sa kanya. Wala pong relasyon na nangyayari. Sa kanya lang po yan, masyado po siya nag-a-assume. May anak po ako. At sinabi ko sa kanya yan. Okay, so kung sinasabi nyo na wala kayong relasyon, ano naman itong mga screenshot na kung saan ay nagpapadala ng pera siya sa'yo, may nagpapabili ba ng cellphone? Sige, sasagutin ko. Anong in-involved ng pagbibigay ng pera or gamit sa'yo? Yan sir, na pagbibigay niya yan, hindi ko yan kagustuhan sir. Bago pa lang kami lumabas ng company, siya na mismo ang nagsasabi na sisendan kita mamaya. O sir, sabi ko, gipit na gipit ako. Pero hindi ako nagpupumilit sa kanya na sendan niya ako ng pera. Pero siyempre, umasa na rin naman ako sa kanya kasi wala rin naman talaga ako. Pero hindi ko siya pinirahan ko. Sana napakalaki na. Pero bakit kanya sasenda ng pera? Yun nga po, kasi nga po, gipit nga rin po ako, wala akong pamasahe. So, wala bang kahit ano na meron kayo between sa inyong dalawa na posible na umabot sa punto na nagbibigay itong si Alvin Oo nga sa'yo? po, kasi yun nga po sir, masyado siya nag-a-assume. Marami pong katrabaho ko na Yes, I alam. do understand na sinasabi mo nag-a-assume siya, pero hindi ko lang maintindihan bakit mo tatanggapin yung pera at cellphone na galing sige po. sa kanya kung wala naman meron sa inyong dalawa. Kahit man sabihin natin nagipit ka ang isang tao, hindi naman tatanggapin ng isang bagay unless na talagang ino-offer na kunwari close kayo bilang kaibigan at ino-offer talaga yun sa'yo. Yun nga po, sinabi na rin yun po niya na, yun po ay babayaran ko. Pag ako po ay nakaluwag-luwag na kasi wala pa po akong sinasahod na maayos. Sinabi ko po sa kanya na babayaran ko Okay, yan. so totoo na babayaran mo yun? Opo. Alright. Linawin ko lang po na 400, 300, hindi po yan totoo. Hindi po ganun nakalaki ako manghingi sa kanya or mangutang. Hindi po yan totoo. Linawin ko na rin po sir yung tungkol sa cellphone. May kausap po ako na installment. Ngayon, ang nangyari, ito naman, masyadong busy ka. Sabi ko, ano naman kung busy ako? Sabi niya, sino ba nasa chatbox mo? Sabi niya. Sabi ko, ano naman ang ano mo sa chatbox ko? Kumbaga, para saan? Para screenshot ko, isi-send ko sa'yo. Sabi ko ganyan. Hindi, para manahimik siya, in-screenshot ko, pinorward ko sa kanya. Ngayon, nakita niya yung isang doon, na kausap ko tungkol sa installment. Chinat niya kung ano-ano pinagsasabi niya doon, sir. Ang sabi niya, huwag ka nang kumuha ng installment sa kanya, ayoko. Ako na lang ang bahala, sabi niya. Kaya nabili yung cellphone. Opo. Yung tutuusin po niyan, yung December 24, ayaw ko po nga sana makipagkita dyan. Nasabi ni ma'am na, pakisamahan mo na lang kasi baka anong gawin sa sarili niya. Totoo yun, sir. Ayaw ko po makipagkita dyan. Araw po yun ng birthday ko. Ang gusto ko po, kasama ko anak ko, kasama ko pamilya ko. Yun po. Wala po ako asawa. May anak ako nasa akin. Ngayon, ito po, nagpupumilit makipagkita. Ayaw ko nga po. Para saan? Wala naman po talaga kami. Ngayon, ang ginawa ni ma'am, na pakisama mo na lang kasi nga kung anong gawin sa sarili, sabi, napumayag naman po ako, nagkipagkita po ako sa kanya. Yun po ang nangyari. Kasi nga daw po ay daw siya, maglalas daw siya. Sabi ko, para saan? Sabi ko, huwag mong sayangin ako buhay mo para lang sa wala. Okay, sige. Siguro for that part, tatanungin ko naman itong si complainant, si Alvin. So may mga nabanggit si Sir na kung saan may mga sinasabi ka daw na umano na may mga plano ka daw. Hindi ko nasasabihin kung ano muli yun. But totoo ba ito? Yun po yung sinasabi po niya sa akin, yun nga po yung sa installment na yun. Tapos, Totoo ba pinagsilosan mo yung kausap niya? Ikaw raw mismo nagpresenta na bumili na lang kaysa installment. kasi po hindi ko po kasi, bakla din po kasi yun, marami po siyang mga bakla na. Hindi, okay. So totoo bang pinagsilosan mo yun? Tinanong ko lang po na sabi ko sa kanya, sino yan, bakit may bakla na nakakausap mo dyan sa chatbox. Maginayin ko lang po siya. Tapos, yun po yung nangyari. Parang nag-ano na po kami, nag-away na din po kami. Hindi nga, yun na nga, nag-away na kayo dahil doon sa sinasabing kausap niya sa installment and then totoo ba nagpresenta ka na kahit papano tutulungan mo doon sa pagbili ng telepono? Ang sabi po kasi niya is maghahati daw po kami nun. Yun lang naman po yung... And then anong sinabi mo? Wala pa kong sir, wala pang sinabi na. Hindi, anong sinabi mo? Pumayag ka ba sa ganung klaseng Hindi po. setup? Hindi po. Hindi ka pumayag na maghahati kayo? Hindi. So paano umabot sa punto na nagbigay ka ng pera kung hindi ka naman pumayag? Yun na po yung, kinagkita na kami doon sa SM, yung parang napilit nga po ako, yun na po yun. Paano kanya pinilit? Na, yun po, yung sabi niya, bilhin mo na lang yan. Kahit ayaw ko naman po Bakit ka naman pumayag? Dahil na-pressure ka? na po talaga ako, sir, sa mga pinagagawa niya. So, itong sinasabing pera na ibinigay mo para sa telepono, ito ay nagsisilbing utang? Sabi po niya, babayaran niya daw po yun. Yun lang naman po yung sagot niya.
Ngayon naman, doon naman sa parte na nagbabanta ka daw umano na may mga gagawin kapag hindi nasunod ang gusto mo. Totoo ba yun? Opo, totoo naman po talaga yun. Pero, nung ano pa po, kami pa po nun, pero nung ngayon po wala na kami, hinayaan ko na din po siya. Okay, sige. Ganito na lang, no. Tanungin kita, paano para sa'yo mapanatag ang loob mo na matatapos na dito yung sa inyong dalawa, kung ano man ang meron sa inyong dalawa, na matapos na ngayon mismo? Ano bang sa tingin mo magiging okay ka na? Ngayon lang naman po, kaya lumapit pa ako dito na yun lang naman po yung gusto ko, na ibalik na lang po niya yung lahat ng inano niya sa akin para matapos na po talaga to. Yun, Mabalik ang lahat, kagaya na kinuha ng... niya, cellphone po. At saka yung mga ginikas ko na lang po sa kanya. Yun lang naman po yung gusto ko na makuha ibalik niya lang po yun para matapos na po yung ano. So, yung mga ibinigay mo sa GCash, nagsilbing utang yun lahat? Babayaran naman po daw niya yun. Okay, Joseph, anong masasagot mo dyan? Kaya nga sabi ko rin po, ibabalik ko rin naman at babayaran ng mga. Yes. Kaso nga po, marami na po siyang sinabi sa akin na pag hindi ko raw binalik, ipapakulam niya raw ako sa probinsya nila. Okay na. Huwag na natin pag-usapan yun. Kasi nandito na tayo na nag-uusap ngayong araw. Tama ba? So, ang pakiusap, ako na mismo nakikiusap sa iyo. Kasi ang gusto na lang natin ay matapos na. Dala mo ba yung cellphone, Joseph? Dala ko po. Oh, ayan, sige, tutulungan Asikasuhin ka mo na namin. lang, tulungan ka na lang namin, and then asikasuhin mo na lang yung sinasabing cellphone. Kahit yun, yung pauna mo na. Pagbabalik ng mismong cellphone muna ay para nagsisilbing, ito, tinutupad ko ang pangako ko na nag-usap sa ere na ibabalik ko. Ibabalik mo siya. So, pagkatapos nun, wala na tayong pag-uusapan pa. Kung ano man yung magiging payment mo pabalik dun sa pera, ikaw na bahala dun. Pero dun sa part ng cellphone, at least, pinapakita mo sa kanya na willing ka na ibalik man yung mga bagay na kung ano man. Kasi, sir, kung ako tatanungin mo, no? Kasi yung mga bagay na yan ay naka-attach pa sa'yo na nanggaling doon sa kung ano man yung meron sa inyo noon. So yun lang naman ang gusto namin na mangyari. Kahit pa paano, nagkaintindihan na ba tayong 5? Apo. Nakuha ninyo na. Yes. Okay? So sana naman na hindi na magkaroon pa ng susunod na problema. Alvin, Joseph, move on na tayo. Pagkatapos ito, wala nang usap-usapan pa, wala nang habul-habulan pa. Actually, Sir Carlin, din napakabait ng HR ninyo, ng company nyo. Tama. Para i-extend yung patience nila na gabayan pa kayo hanggang dun sa personal na buhay nyo. So, sana wag nyo sayangin yung pagkakataon na may trabaho po kayo at pinapayagan kayo ng HR ninyo sa ganyang setup. Tulad ikaw, Alvin, nagpaalam ka na pupunta ka sa amin, sa Bitag, Pinayagan pinayagan ka para maayos. So, doon tayo mag-focus kung ano yung meron kayo ngayon. Pangalagaan nyo po yun. Sa akin lang siguro kay Alvin, no? Alam ko naman na lahat tayo gusto nating maging masaya, whether relasyon yan or kahit ano pa man sa buhay. Pero kailangan maging maingat din tayo sa mga tao na mamahalin natin kasi hindi tayo matatalo. We win or we learn. So ngayon, sa nangyari ngayon, may natutunan ka ba? Meron po. Ano pong natutunan ninyo? Yun po yung kailangan na sa sunod mag-iingat na sa mga taong kilalanin. Opo. Oo, kasi para sa susunod rin naman na for sure naman hindi ka magiging single forever. Sabi ko nga kanina, gusto mo maging masaya, 'di ba? Walang pipigil sa iyo maging masaya. Pero sa susunod, mag-ingat ka lang, kilalanin mo ng mabuti yung tao na iibigin mo. So, yun lang naman. Siguro maraming salamat sa inyong dalawa din dito sa paglapit sa aming programa muli. At Sir Joseph, inaasahan po namin na gagawin ninyo ang inyong parte po tungkol dun sa problema na ito. Alright po? Okay. So, dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayong araw. Hinggit sa sumbungan, imbestigahan anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak. Tatak Bitag, ilalaban kay Tigiiwan. Sa ngalan ng aking ama na si Ben Bitag Tulfo, ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag Ibo Bitag Mo. Salamat. Kung mag-alala, hindi na rin ako magugulo sa'yo. Natatapusin mo na din yun. Maraming salamat po sa Bitag dahil po na-action na po yung problema po namin. So sa ngayon po, nandito na po yung cellphone. Nakuha ko na po. Maraming po salamat sa Bitag. Sana marami po silang matulungan. Maraming salamat.